Tapos kung nabayaran na talaga, ano ba sasabi yung tax? Nabayaran na ba? Nabayaran namin yung tax sa pangalan ni Archbishop. Okay. Through paid by Bahay Bobo. Okay. Yun. So hanggang ngayon, nangangapa pa kami kung saan kami magsisimula dahil walang kumpleto talagang sasagot kung paano hindi pa kami nagsisimula. Sa dami na namin ginastos lahat. Wala kaming nakuhang solusyon. Pero may ongoing meeting. Actually, ang LMRO magsasara niyan. Kasi may current negotiation ngayon. Ang city sa Roman Catholic Church. So, at ongoing Okay, thank you. paano gagawin. Yes po. Basta wag kayong bibigyan sa LMRO. Kasi yung katangian niya ng lupa nabayar. Kung nabili na sa Roman Catholic. Doon po tayo magsisimula. Okay. Bali, nakakatong lapit na kami sa Roman Catholic. Ang sinasabi lang nila, kailangan daw ma-auction bago daw mapunta sa amin. So maghihintay pa kami. Okay. Akala ko ba na-auction yun ah? Na-auction na? Na-auction po siya, sir, kaso hindi, nabayaran yung tax. Hindi o, iba po yung auction, iba yung tax. Ang payment po ng property tax, amilyar po tawag doon. Pag nagbayad ko ng amilyar, ang assessor po, kahit na 10 kayo magbayad ng parehong property, tatanggapin nila yon. Pero hindi po proof of ownership ang pagbabayad ng amilyar. So, iba po yan. Huwag niyong lalagyan ng weight yung bingin na nagbayad na kayo ng amilyar. Kasi kahit magbayad kayo with debt, wala pa sa pangalan niyo, binayaran niyo. Kung ako tatanungin niyo, ang advice ko sa inyo, huwag niyo muna babayaran dahil hindi sa inyo. Yes po, ayun po yung nalapit namin. Kasi hindi namin alam ang proseso nung lumapit kami kay Sir Boboy. So kaya hindi natuloy yung auction sa lupa Sige. na yun. Nabayaran namin kasi yung house. Okay, ganito lang po gagawin natin. Lapitan niyo mamaya po ninyo yung detalye. Papacheck ko sa assessor po yung status, and then at the same time sa LMRO para malaman natin kung ano na yung status ng inyong negotiation. And we will get back to you. Okay, thank you po. Thank you po. So, yun, okay na sa lupa. Bali, may problema din kami sa Manila Water. Nagpa-quotation kasi kami. Talaga bang 59,000 yung sa butas lang. Isang papel na lang. Ay, hindi ko siya. Pamayaran namin. Nakatao na beneficiary. Sige, pwede ko kayo mag-usap mamaya para maayos yung problema nyo sa ano. Meron po tayong issue ba? Okay, sir, request lang sana ng yung ilaw kasi madilim sa gabi ng CCTV sana. Yun lang po. Yung sa ilaw, pwede po natin papagyan ng solar, no? Oo. Si Ferdy po ang bahala sa inyo. Tapos, ang barangay, baka pwede nyo silipin yung lugar naman, baka pwede yung lagyan ng CCTV. Isama nyo sa program ng CCTV. Okay, sir, last na po, yung kanal, kung hindi naman maayos ang kanal, hindi paayos ang lugar, so okay na lang po. Okay. Okay, thank you po. Pamunta tayo sa exciting part. Ilang papel na lang. Okay pa ba kayo, Hep-Hep? Ayun naman pala, next natin, Kabalida at Lupang Pare, Rosalie Alvarez. Nasaan po? Good morning po, Vice Mayor Dudut, Konsi Buboy, Konsi Boye, Konsi Angelo, and Konsi Warren. Nasaan si Konsi Maro? Magandang umaga po, pati po sa buong Barangay Council at sa mga bisita natin. Ang concern ko po, yung paglabas po ng Lupang Pare na street, meron po kasing mga naganap na aksidente doon, nakita ko. Nagkabungguan po yung isang motor sa isang kotse. Sana po malagyan po roon ng pedestrian lane or yung overpass o footbridge po ba tawag
sa ano po, kahit makitid lang po, para po safe yung mga passerby. Tawiran. Opo, opo. Kasi po pag tumatawid dun sa kabila, sa Kenny Rogers and Dunkin Donut, doon po makikita niyo po doon, medyo delikado pong lugar, prone to accident po. Okay. So, Ronnie, pwede pag-aralan nyo, baka pwede lang tayo magbigay ng pedestrian lane. Opo, yun yung paglabas po. Opo, sa paglabas mismo. No? Opo. Saka po, ang concern ko po, yung pong, may iba po ritong madilim na lugar, sana po malagyan po ng mga solar lights. Dito po sa may, isa pong member ko po, yung may puno po ng duhat, paggabi po natatanong ko, napakadilim po. Ayun po. Yun lang po. First, sabihin mo na lang. Atis Street. Okay po. Thank you very much po. Sige po. Maraming salamat po. Ang sunod po natin, sa hanay naman ng LGBTQIA, Press Jenny. Nasa na po? Representative na lang po. Sige po. Good morning po, Vice, at sa City Council. Morning po. We have po of LGBT community ng Barangay San Miguel. Sorry, wala po yung press namin. May kinuha lang po, emergency. Yung isa sa mga concern po namin is yung livelihood project po sana na specifically nakafocus para wala po yung barriers for LGBT. Most of the time, yung livelihood kasi is parang nakakategorize lang sa skilled project, especially for men or for women. So, most of the time, yung nakakategorize kasi yung so, we request po sana na magkaroon ng fair for livelihood program. Especially kung kaya naman po ng mga other LGBT Okay. peers. Ang unang-una sa lahat, ang LGBTQ community, hindi po dapat dinidiscriminate. Diba? Bawal po yan sa batas natin. Ngayon, pag may opportunities po at may programs po ang city, hindi po yan gender specific na kailangan sa lalaki lang o sa babae. Yan ay open po para sa lahat. Pag meron kayong na-experience ng diskriminasyon, isumbong niyo po sa amin dahil hindi po rin bawal at labas sa batas. Okay? There should be opportunities for everyone. Thank you po. Dagdagan na lang ating chairman of the Committee on Gender and Development, si Monsignor. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Actually, sa ating mga kaibigan sa LGBTQ. Actually, last year, nagkaroon ako ng livelihood program. Namigay po kami, training po kami ng mga manikurista. Alos kalahati po nun, alam ho ng barangay yun, di ba ho? Almost kalahati ho na sumali ho sa amin doon ay LGBTQ. Kaya sabi nga natin, tuloy ho natin, kontakin niyo po ako sa office ko, isip po tayo ng magandang programa, nalatag po natin yan. Okay po. Thank you po, welcome. Yung second naman po na concern is yung San Miguel LGBT community. Isa sa mga advocacy po namin is we're focusing for senior citizen na wala pong kakayahan para magkaroon po ng ng health awareness po sana. So mostly sa mga senior citizen ng LGBT po sa community namin is nahihirapan po na magpagamot sila. So we are requesting po sana na magkaroon ng health card specifically para po sa mga LGBT. Okay, ang health card po, inalis na ni Mayor Vigo ang health card. Bakit? Kasi yan po ay nagiging paraan ng palakasan. Sinong mabibigyan ng card, sinong hindi bibigyan ng card. Kaya dito po sa Pasig, wala pong card. Basta ikaw ay residente ng Pasig, bibigyan ka ng atensyon at pagkalinga ng ating pangalan. Okay? Pasensya na po kayo na hindi po yan sang-ayon sa mga direksyon ng ating administrasyon yung pagbibigay ng issue ng mga special cards. Kung meron kayong mga concern at issues sa hospital natin, dapat po bibigyan kayo ng atensyon para mga health centers natin kasi
may mga pagkukulang, pwede nyo po i-usap. And lastly, yung sa sports equipment po sa Yan, matutulungan kita. Gumawa ka lang ng sulat sa office ko kung anong mga sports equipment. Meron kami badminton, basketball, volleyball, chess. Sumulat ka lang. Sumulat ka lang sa office ko. Bilhin nyo agad at gagawa natin. Thank you po, guys. Okay. Thank you, Madam Chair. Gusto ko lang din pong sabihin sa lahat, maraming salamat sa City Government of Pasig, Vice at saka sa City Council sa pantay-pantay na patingin sa aming mga LGBTQ dito. No? Next naman po natin, sunod natin ang grupo ng solo parents. Kaso, ayun, Ma'am Lani Luwayon po ba? Tama po ba ako? Ayun po, Ma'am. Good morning po, Vice. Good morning po, sir. Morning po. Ang concern po namin sa solo parent ay yung parental leave, credits para sa mga solo parent na hindi po accepted. Yung hindi nila ginagaranti yung leave. Hindi tinatanggap ng ibang company. Bawal po, ganito po, no? Meron po tayong national law na nagbibigay ng mga benepisyo sa ating mga solo parents. Kailangan lang po yan yung mga hinihingi ng solo parents na leave, isang ayon po doon sa pinapabigay ng ating mga batas. So, kung meron po kayong mga question, meron po kaming abogado dito na pwedeng bigyan kayo ng guidance tungkol po sa problema na dito. Thank you po. Sige po. Thank you, ma'am. Next po natin, mula sa Lupang Pare, Ate Gloria Francisco. Hindi ka na, ate. Magandang umaga po, Vice. Sa Hi, good morning po. City Council. Vice, ako po, isa po kasi ako sa nangungupahan dito sa Lupang Pare. Magtanong lang po kasi ako kung paano makakuha ng pabahay. Pero kasama po ako ng tamaan ng bahay kubo. Option 2 daw kami po. Ano po ba lagay na ng bahay kubo? Ay, Karit. Yung nasa tabing ilog na tinatawag natin o mga waterways na po doon para malaman nyo kung saan nakaprograma, pumunta na kayo sa tanggapan ng puso para malaman natin yung paano. Nagtanong na po kasi ako sa puso nung nakaraan. Kasi sabi ko po, isa po ako sa nangungupahan dito sa Lupang Pare. Sabi po sa ng puso, maghintay lang daw po kami ng post ng mga application at saka yung mga kailangang dokumento. Yun lang. Ano yun inihanda lang po namin kasi ang una yung tinatawag nating informal settlers. Yan pong nagtayo ng bahay doon sa mga lupang hindi kanila. Yan po ang unang inuuna natin talaga. Pero unti-unti, pagdating ng 2027 at 2028, yung pong isasabay na natin yung matagal nang nangungupahan. Alam namin marami po yan 3 years na po kami, ang hirap po palang maupahan. Hindi meron po talaga mas mahaba at mas matagal. Kaya lang yung mga nangungupahan, ito pang kategorya At yun ay hinaharap natin. Meron po isang proyekto na malapit lang sa bagong City Hall. Pero depende po yan sa mga priorities. Kasi po, siyempre, budget na. Ang budget po ng ating syudad ay limitado. Kaya nakikipag-usap kami ngayon sa bagong pamunuan ng DSUD. Magkasundo tayo, anong porsyento ng bibigyan ng pabahay ang dapat ilaan ng national government at ng local government. Sana makasama ako sa mga unang po. Thank you po. Thank you po. Next po natin mula sa Dalisay, Hero Club, Ate Emily de la Cruz. Popular kayo. Yes! Magandang umaga! Guys, umaga ka sa mga council. Magandang umaga.
umaga po. Tanong ko lang po, follow up lang po. About po dito sa main board, kasi po, pangako po ni Mayor, bububungan po. Follow up lang naman po, wala naman pong ibang question. Meron bang planong engineering dyan? Alam niyo ba? Hindi ko po masagot ngayon, pero papacheck ko po sa engineering kung meron ng plano. Salamat po. Tapos I'll get back to you po. Pa-check na lang na meron na. Kasi po, kung nandito si Mayor, ang sabi niya po, ito daw po 2025, gagawan po. Kasi nagsusumba po kami dyan, pag inabot kami ng ulan, nagkakatakbuhan at madudulas tayo mga Tama, senior tama. kung kasumba. At saka po, Sige po, papacheck ko ha. Vice, Balikan ako ko po kayo. ay isang Ano ba yung number? barangay. Deputize po ako. About po sa kay Ma'am, kay Ma'am Asyo po, yung presidente po ng Victoria. Kaso talaga naman po, lagi po kami, hindi lang po araw-araw, kasi ang pasok naman po namin twice a week lang po. Naglilinis po kami sa laki po ng San Miguel. Minsan nadaanan lang namin sila isang beses sa linggo. At kasalakuyan po na nanguhuli rin po kami ng mga nagtatapon ng basura, mga naninigarilyo, mga nagkakatae ng aso. Sa laki po ng San Miguel, hindi po naman kaya ng barangay na solohin po. Dapat po, tayo pong mamamayan ng San Miguel ang magdisiplina sa sarili na sa basura, sa tae ng aso, sa atin pong mga bahay manguna, wag po natin iasa sa barangay at sa ating pasig. Di ba po? Kasi hindi tayo nagtulong, pero sa sarili natin, hindi natin magawa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Boboto kita. Ang taray ng energizer natin, talagang basag na basag. Layop ka talaga natin. Next po natin, Ma'am Ate Elda Hernandez. Ano po ba? Ayan natin. Good morning, Morning po po ulit. sa lahat sa inyo. Ang concern lang po ng San Miguel Senior na po. Bumagsak po yung aming simento. Hindi ko lang kung biga tawag doon. Bumagsak po siya yung may signage namin. Naging delikado po yun. Actually, kare-renovate lang po ng office. Kaya lang po, after a month, nagkaroon po siya ng crack mahaba. Last Sunday, natuluyan na po siyang bumagsak. I guess, we can invite po yung engineering department para sa ocular inspection. Makikita po nila yung fragments ng mga black cements dun sa harapan mismo. So, hindi po namin pinadadaanan yung harapan namin. Meron pong kagagawang backdoor dito, dun lang po kami nagdumadaan. Kaya lang po, almost a week na po. Delikado po kasi yung area na yon. Isa pa po kasing concern namin, yung mga nagbabasketball, dribble ng dribble, takbuhan, naririnig po sa baba. Tapos po, nagkakaroon ng parang leakage of water, ang gagaling din sa court. So sabi ko, baka pwedeng silan. Ang sabi po kasi ng barangay, ang engineering na lang daw po ang bahala kasi doon. Out po sila doon kasi sa renovation, sila na lahat nagkaroon ng repainting, nag-provide ng air condition. Pero yung kung aksidente na yung buti, sinara namin, nilak namin, kung nagkataon po may taong babagsakan ng fragments ng mga simento. So kung ma-actionan po sana kaagad, please do so. Andiyan ba yung maintenance? Silipin nyo agad. At pagka may report na ganyan, talagang kailangan gawin nyo. Kasi baka may masaktan na tao. Yes po, urgent po talaga, Baka sir. pwede po tayo ngayon, today. Another concern po. Alam naman natin, this was built during the time of Bobby Eusebio. So the office equipments that we have were provided by the government. Eventually, syempre, nasisira. Pinagawa namin yung mga printers namin, but unfortunately, hindi po siya tumatagal. Necessity po sa office namin yung printer. So may we request from your good office na sana ma-provide po sa amin yon
as well as yung aming water dispenser po. Tapos another thing is yung aming Bluetooth speaker kasi every time na may event kami, gumagamit din po kami ng mic, ng speaker. Kaya lang po, unfortunately, wala na po kaming mga gamit na makabago. Kumbaga, napaglipasan na, nasira pa yung iba, even the office tables po, talagang lahat po, isa-isa na siyang bumibigay. Okay. Problema ho namin. Pati ho kami, wala kami printer. Kaya wala po ako mabibigay. Pero yung water dispenser, meron po. Thank you po. Yung meron po, ibibigay namin. Yung sa printer, yun ang wala po talaga. Kasi pinagbawal ho ng COA yun. Actually, sinusubukan ho namin gano'n ng printers, computers para sa mga Yes po. senior citizen association. Pinagbawal po ng COA. Because again, the senior citizen association, supposedly private po. Kaya hindi kami pinayagan. Pero yung ibang items na meron po, papadala po namin na rin. Do I need to make a request? Opo, just for document purposes. Yes po. Thank you so Thank much you po. po. Thank you po. May follow-up question po yan. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Bye sa mga konsyal. Good morning po. At sa Barangay Council. In fairness po, follow-up lang po dun sa request ng aking secretary na si Ms. Elba. Vice, kung pwede lang po request after din talakayan, pwede po bang masilip ninyo para mabigyan po ng action? Nakakatakot po talaga sa katulad namin mga senior. Pinapunta po na po natin yung maintenance doon ngayon. Opo. Ngayon na rin mismo, nandun na po. Almost 2 weeks na po yan, Vice. Hindi na po. Ngayon po, araw na to, itong oras na to. Thank you po. At saka isa pa, follow up. Sabi nyo, wala kayong printer. Pati po nga ako, wala Ano po printer. to? Pakabala na ng mukha dahil talagang kailangan namin. Kahit mga senior kami, lahat pong mga inilalabas namin, dumadaan po, nag-print kami, nag-ano. Kaya wala po kayong printer sa inyo pong mga council. Nire-request ko po, computer with big printer po, sir. Badly needed ng mga senior. Mag-hold ka po muna ako. Wala po. Pwede po ba? Kawawa naman kami mga senior. Mag-aano kami, magpapaprint po kami sa labas, tapos wala naman po kami budget na pinagkukunan. Kaya please, computer with printer. Harap po ang sambayan ng San Miguel. Mukhang senior citizen. Nagmamakaawa po kami sa council. Pwede po ba? Salamat po, madam. Okay, next po natin. Teka lang, may dadagdag po si Colby Warren. Friend ko to sa Facebook eh. Lagi kaming nagchat-chat dito araw-araw. Anong pangalan ni nanay? Ha? Mami, ano daw pangalan mo po? Ate Senya. Ate Senya, lagi kaming nagbabatian nito araw-araw. Ate Senya, sana wala na lang gagaya, haalang-alang sa mga senior. Personal ko pong pera, bibigyan kita ng printer. Ha? Huwag nang gayahin, ha? Paalala po, wag daw pong gayahin para po sa mga SK lang yung sinaunang kabataan. Na, thank you, Consi Warren. Okay, next po natin. Mula naman po sa Lacandaso, Natividad April. Nakita ayun. Magandang umaga po sa inyong lahat, Vice, at saka yung mga kasamahan ninyong council, ang mga kabarangay ng San Miguel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang concern ko po sa inyo, Vice, may lumapit po sa akin na isang tao na nag-apply ako sabi sa akin na kung sino ang mag-a-apply ng Meralco,
At sabi ko naman, ako interesado. Yung taong yon, hiningian po kami ng bayad. Noong pang March 17, 2025. Babae po yun. Ang pangalan po ay Annalyn Intalan. Nagbigay po kayo ng pera. Opo, ang unang hiningi po sa amin ay 3,000 para daw subutas ng isang kontador. Ang sabi ko sa kanya, 3 kaming mag-a-apply. Ang sabi niya man sa akin, o sige, ibigyan ko po kayo pero magbabayad kayo sa akin. Ako naman, interesado po kasi gusto ko magkaroon ng sariling kontador yung mga anak ko. Kasi ang laki-laki ng binabayaran namin sa kuryente. Ngayon po, ang pangalawang balik po niya is March 17, bali 7,000 po ang hiningi. Binigay po namin. At binigyan pa po ako ng ticket na yung pang-raffle. Interesado naman ako, baka kako ako yung manalo. At Taga San Miguel pa po yan, Intalan na yan. bagong ilog daw po. Kilala niyo yan. Hindi ko po kilala, nakipagkilala lang sa amin. Ba't nyo binigay yung pera? Kaso nga po sabi niya makakabitan daw po kaagad kami ng ilaw. 3 butas na lang daw ang kulang. Kaya po ako nag-interesado. At saka po, tubig din po. Mukhang nadali ng modus si nanay. So, ganito po, meron po tayong mga tinatawag na CBM or yung Certified by Meralco. Sila po yung mga accredited contractor ni Meralco na pwedeng maglakad ng pagpapakabit ng kuryente. So, meron silang mga ino-offer na packages like yung technical bundle lang o yung full bundle o yung from start hanggang makabitan, pwedeng sila na ang maglalakad lahat. Pero kung gusto nyo makakuha ng listahan ng Certified by Meralco, sa Meralco po kayo pumunta. Bibigyan po namin kayo ng mga calling cards nila, pwede kayong mamili kung sino yung gusto nyo kontakin. Pero kung yung taong nakilala nyo is nagsabing kakabitan kayo ng kuryente, lalo na kung wala namang mapakitang ID, huwag po kayo maniniwala basta-basta. Meron po siyang ID, sir. Ano po nakalagay? Nakuhanan nyo ng picture? Opo. Mag-usap tayo, tingnan ko mamaya. Ano yung picture niya, Meralco? Ano po? Yung magsusulat po, sir, pinicturean ko siya. Ano po yung, meron ko at saka tubig po ang hiningi sa amin. Hindi, tingnan ko yung picture yung na-picture niya tsaka yung ID. Tandaan niyo po, ang ID nila, CBM, Certified by Meralco. Yun po yung mga ID ng accredited namin. And ayun po, since magre-release kayo ng pera, hanggat maaari, pati yung pagmumukha ng tao, kuhanan nyo. Kahit pa-accredited namin yan. Ha? Pero sa amin kasi pag-accredited namin, madali nating ma-identify kung sino sila. Kaya pagka meron silang ginawang pagkukulang, patatapos natin sa kanila yun. Ha? Kasi sabi daw niya, nagtatrabaho sa City Hall. Taga City Hall daw po siya. Pero na-picturean nyo. Sila po ang mga kasamahan ko. Tingnan mo kung ito. Zoom in. Ito ba? Hindi, yan yung mukha. Yan ba? Turo mo. Maiksi daw. Hindi, pero na-picturean daw ni nanay hingin ko na lang. Mahingin ko na lang yung picture nung nakuhanan nyo. Tingnan natin, baka ma-identify natin. Ha? Ano yung tubig po? Hindi ko na mababaw yung pera ko. Yung sa tubig at kuryente, tingin ko mukhang na-modus po kayo. Pero ang maganda ho dito, kung nakakausap nyo pa, pabalikin nyo. Tapos kapag parating siya, ipa-entrap nyo. Pahuli nyo. Ha? Kung nangihingi pa ulit ng pera, kasi baka manghingi ulit eh. Maraming salamat po. Paalala po sa lahat ng mga nandito, kung kayo ay napakabit ng Meralco o sa Minis Kapasigan, wala na po, wag na po kayong magpaharap ng picture pa. Baka mabiktima po tayo. Okay, next po natin, mula po sa Sinag,
Ma'am Gloria Bilale. Ma'am Gloria. 4, 3, 2. Okay, wala. Next. Ernie Quiones ng FRC HOA. Nandito po. 5, 4. Ayun, si mother. Taga-Bagong Chinook siya kasi napakasawa niya, taga-Bagong Chinook. Magandang araw po sa lahat. Gusto ko lang po sanang ano yung request ko namin. Tungkol po dun sa compound namin. Kasi gusto po namin sana mag-request ng safety gate tsaka ARP po na may pangalan po ng FRC Homeowners Association. Kasi kung madalas po, hindi po napupunta yung aming lugar kasi wala po pangalan. Minsan nalilito po yung itak ko ba? Nagtatanong pa kung natin po ba ito? Saan doon? Isa pa po, gusto po namin sana magpalinis ng drainage kasi ang dami pong lamok. Oh, engineering. Wala, sobra po talaga yung lamok sa amin. Kasi wala pong hindi nalinis yung drainage namin. Sige po. Lapitan mo. Kunin mo yung detalye. Tapos kung kinakailangan i-program natin yung pagpapagawa ng ARCO at saka ng gate niya, i-program mo lang natin. Ha? Tapos yung schedule mo siguro, baka pwede tayo mag-offline sa kanila. Okay. Lapitan mo si ma'am. Sige ma'am, lalapit yung engineering para mapagawa natin yung Thank you ma'am. Salamat po. Next po natin, Kapit Kamay Neighborhood Association, Sir Edmund Docresa. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Vice, Konsibubo, Konsimano. Ang request po namin sa mga po, magpagawa po sana ng maliit bodega para po sa ayos na malagay po ang gamit ng aming samahan. Dahil po na upuan, mesa, at saka kasi po sa ngayon, sa kasalukuyan po, kanino lang po namin pinakikilagay yung aming gamit. Pangalawa po, yung drainage po sa amin. Pero po, mga sinabuli ko na po sa akin kasi yung po, yun po pwedeng magawa ng drainage kasi po private. Pero po nung nakaraan po, nagkaroon po ng oplang ayusan sa lugar namin. Yung city engineer nag-donate po sa akin ng 4 na designs na municipal. Ang isa po, ano po, kulang. Mga ilan pa kailangan nyo? Siguro po mga 8 kasi po 8 pa po. Kasi po yung daan po sa amin, bali cross eh. Yung isang diretso lang po nilagyan. Bali po kung magkakaroon po kami ng isa-isa PVC po. Sana samahan na rin po na sapat na simento at buhangin. Kahit kami nila po magkakamit bahay ako. Sige po. Oreo, kumagawa ko mo. Tsaka po guys, nagdito na ako. Sasanggunin ko lang po sana sa album ako. Kasi po yung isang kapitbahay ko po, feeling niya yung daang kanya. Samantala po may nag-donate na po ng lote, nakapalit nung para sa daan. Ngayon po ang gusto, parang ipasara. Halos ayaw po magpapasok ng mga sasakyan din lagi na sinisita. Pero kay Nino po yung lupa? Dati po sa kanya. Kaso po yung may mga lote dun sa looban, nagparty-party para po mapalitan siya ng 160 square meter. Para mapalitan siya. Siguro kunin yung natin yung detalye. I-consulta po ninyo sa abogado muna natin. Again, siya ito lapitan mo nilang bagya para magawa natin ang parang. Maraming salamat. Thank you. Pwede na pa. Lapitan mo nilang bagya. Okay, para sa huling katanungan, Ma'am Alicia Diego ng Sitio Kumunoy. Nandito po ba? Ayun. Halika naman.
Magandang tanghali po sa lahat. Sa barangay council at saka sa mga kay Vice tsaka sa mga council. Vice, request po sana kami ng actually nung February pa po kami nakapag metro meter frame po para sa mag-apply ng bagong metro. Meter frame. Opo. Na-receive na po ng February pero opo. Sa city ko tuloy. Opo. Ano ba yan, Alvin? Meron pa kayong naka-program na ba yan? Ma'am, nakapag-comply na kayo ng CFEI? Yung sa Office of the Building Official, nakakuha na kayo? Nabigyan na kayo ng yellow card? Ay, wala pa po. Hindi pa kayo nabigyan ng Hindi yellow pa po, card? pero Alam ko may ongoing project na sa Sitio. Pero na-expect siya na po kasi wala Si Engineer Ay kakausap niyo, di Si ba? Sir Danny de la Cruz po. Nakidami na. Hindi pa kayo nabigyan ng yellow card. Hindi pa po. Sige, usap tayo mamaya ha. O kaya kung makaka-visit kayo mamaya mga 3 p.m. sa kahit mga 3 to 4 nandun ako. Para kausapin natin si Engineer Danny. Pabibigyan ko kayo ng yellow card para makapag-secure kayo ng CFEI. Pero alam ko kasi pinadesign na yung application nyo. Yung extension ng facility. Tsaka po isa po yung sana po yung ilaw po sa poste. Ay, ibang usapan po yung ilaw sa poste. Meron kasi kailangang daanan na process yan. Kailangan mag-request muna kasi meron kaakibat na billing yan. Pag-usapan na lang din natin. Turo ko sa inyo kung yung gagawin nyo sila. Tsaka po sana ba yung pong po sana namin sa multi renovation kasi po puro tulo na po yung bubong sila na po yung mga kisame. Pero ba na, maintenance na lang. Pasili po ulit yung multi-purpose. Pati po flooring and CR. Oo. Sige po. Thank you po. Okay. Salamat po. Take note please sa maintenance. Magandang araw po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Diyan po nagtatapos ang ating talakayan. Siyempre, palakpakan naman po natin lahat ng mga nandito. Para magbigay po ng mensahe muli ang ating mga city councilor, simulan na natin sa tao lagi ang panalo, Councilor Boy Raimundo. Ayun, maraming salamat po sa inyo at marami tayong natugunan na problema at actionan. Ora mismo, sabi nga ni Vice, puntahan na natin ngayon. Sabi nga ho natin na kami po ay papaalam sa ngayon, pero magkikita pa tayo dahil ang trabaho namin ay diretso. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po si Boy. Ang sunod naman po natin ang may simpleng buhay, Councilor Buboy Agustin. Maraming salamat po sa mga dumalo at maraming salamat po at kami natutuwa natugunan lahat ng inyong mga pangangailangan. Siyempre, dahil sabi nga, Vice Mayor Dodon Jaworski, talaga namang action agad. Di mo ba? Palakpakan po natin si Vice Mayor Dodon. Pinalakpakan niyo si Vice Mayor. Paano naman kami mga kusyal? Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo. Paalala lamang po, wala pa pong pipila, baylayin po ang tayo natin mamaya. Ang susunod naman po natin ay Win Garantisado, Win Pasigueño, Councilor Warren Inocencio. Maraming salamat po sa pagpaparating sa inyong mga pangangailangan at kaya po kami nandito para makinig at malutas po ang ating mga problema. No? Sa pamumuno po ng City Council, ang aksyon agad ang ating Vice Mayor Dodot Jaworski. Maraming salamat. Maraming salamat din sa lahat ng mga representative natin sa iba-ibang departamento at sa mga barangay kagawad. At syempre kung kayo naman po ay naging happy sa naging talakayan, ang nasa likod po ng talakayan, palakpakan po natin, Vice Mayor Dodot Jaworski. Muli sa Barangay San Miguel, kami po nagpapasalamat sa inyo, sa ating mga barangay officials. Sayang, di lang umabot si Kapmani, no? Pero syempre sa ating mga konsehan na nandito, thank you for your presence. Yung ating, may little vice mayor tayo, ito yung ating little vice mayor ngayong umaga. Oh. And of course, sa ating executive department, kay Karik, sa ating mga TPO, kay Sir Ronnie, sa inyong lahat, sa engineering natin, maintenance, yung ating MLBA, andyan din, si Sir Alvin ng Meralco, Manila Water. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Ito po yung ginagawa namin every week, no? Para po talagang maayos namin yung mga problema sa bawat community. Yung hanap natin, mapaganda yung servisyo natin.
sa ating mga nalungsod na Pasig. Salamat so sa inyong oras, panahon. Huwag muna kayo alis. Meron po tayong dalang konting pananghalian para sa inyo. Okay, ganito po ang instruction natin. Yung mga VIP po, dyan na po tayo pwesto.